It's 7:30 in the evening of Tuesday with Chewy and Jesse here at You Talks, where we go for gold. At magandang gabi sa ating mga tagapanood sa aming Facebook pages at mga tagapakinig namin sa radyo. Welcome to another episode of You Talks, kung saan makakarinig tayo muli ng panibagong kwento ng pagsubok ng may kasamang kasiyahan at pag-asa. And of course, lagi namin sinasabi, nagbabalik ang paborito niyong tambalan. Nagbabalik kami ni Jesse for yes, we're back episode. for tonight's episode. And for tonight, with You Talks with Parents, isang panibagong episode na naman. Yes, now we're gonna continue what we've started last week. Now, this is You Talks with Parents once again. At last week, na-witness natin ang story ng walang iba kundi ang mother ng aking kasama dito, no? We saw the story of ni Tita Pam, no? The struggle of being a single mom. No, Jesse, just a short reflection. How do you feel from last week's episode? What was your learning about your mom from last week's episode? Hindi madaling maging single mom. Especially lalaki yung anak niya na hindi mo alam mo lalaki. But it gives me more clarity kung saan nanggagaling yung drive niya on her life. It's very important din kasi, no? This is Youth Talks, no? It's very important as well that we do not just focus on the story of the youth, but we focus also on the story of the parents, especially the family. No, makikita natin dito na, of course, nakita naman natin yung bonding and yung love na meron si Tita Pam and si Jessie from last week's episode. And of course, ngayong gabi, meron kaming panibagong episode. At nakita niyo naman kanina during our screen test, we have a special guest for tonight. Now, our topic for tonight naman is a parent-teacher. Paano nga ba makikita natin dito yung dynamics ng pagiging isang magulang at pagiging isang guro. At hindi lang yung mother ang in-invite natin. Pati yung anak. Kanina nakita natin sa screen test. Kasama natin yung anak, no, sa episode na to. So, without further ado, let me introduce to you our guest for tonight. Dalawa sila. Is none other than Bianca and Ma'am Veronica. Si Ma'am Veron. Good evening. Bianca, good evening, Ma'am Veron. Good evening. Magandang gabi. Mas maganda ka pa sa gabi, Ma'am Veron. Welcome to the both of you dito sa aming Youth Talks episode. We're very happy. Alam namin constant watcher kayo ng aming mga episode at ngayon part na kayo ng episode, di ba? We want to welcome you here. We have a mother and a daughter, no? For our episode for tonight. You'll be seeing the interaction kung paano nga ba of being a parent teacher, no? So, hindi na namin patatagalin pa. I think we should be ready kung ano man ang kwento na marinig natin ngayon. That these two now will be sharing their golden journey of a parent-teacher dynamic. No? So, Ma'am Veron, pati ako Ma'am Veron ang tawag. Kasi hindi ko alam kung tita or Ma'am Veron ay tatawag ko. At least Ma'am. At least Ma'am, no? At least Ma'am. Sige. Ma'am Veron, I think everyone is very curious. No? Kahit naman kami ni Jessie. Yeah. Paano nga ba maging ina ang isang guro? First of all, magandang gabi sa inyo lahat. Thank you sa pag-invite sa akin dito. Ang classroom naman is an extension of a family, 'di ba? Pag nasa classroom ka, tinatawag kang second parent, 'di ba? So yung ang mga anak mo actually, for me, hindi ako nahirapan sa pagiging teacher kasi ina ako at the same time. Yeah. So, inaaruga ako kung paano ko inaaruga ang mga anak ko, ganun din ang pag-aaruga ko sa mga estudyante ko. At the same time, kung paano ko sila dinidisiplina sa bahay and yung aking determination na yung mga anak ko ay matuto, ganun din sa aking mga estudyante. So, ganun yung kumbaga pa ang passion ko being a nanay sa bahay, nadadala ko sa school, which is the extension of my family, 'di ba? Of my home.
Ang yung mukha ni Bianca, nababatay si Bianca. Tama naman. Sige, Bianca, how do you feel of having a mother as a teacher? Kasi 'di ba, in a normal circumstance, even sa movie, iba kasi yung iba dating pag pag teacher ang parent mo. 'Di ba? Iba yung feeling niya. May pressure? May ganun ba? May halong pressure? Ikaw ang may magulang. Ay, ako pala. Ikaw na nagsabi. Ikaw na nagsabi. Bianca, sige, at some point, did you ever, tama yung sabi ni Jesse, there's kind of a pressure kasi tita, pag yung parent is a teacher. Did you ever feel at some point, Bianca, yung ganong pressure? Honestly, yes. Mhm. Especially thinking that I am also studying at the same school kung saan tumuturo yung mama ko. So, I go around and then people would call me na, uy, anak ni Ma'am Veron. Oh, anak ni Ma'am Veron. So, yung ganong reputation, parang I need to uphold na, ay, dapat maganda lang din yung, mapakita ko. Yeah. Kasi bit-bit ko yung pangalan ng mama ko. Ayun. I like that word. Bit-bit ko ang pangalan ng mama ko. Diba yung tipong papasok ka lang. And then, yun yung marking point. Uy, anak ni Ma'am Veron. Imbis na, uy, si Bianca. Hindi, uy, anak ni Ma'am Veron. Diba? Sige, Tita, while hearing that from Bianca, no, we would like to know, no, can you tell us a story kung saan, nasabi mo nga kanina, di ka naman nahirapan. But of course, there are challenges and struggles during that journey. Can you give us a story, no? Maaari ka ba magkwento ng mga, or kahit isang pagkakataon na talagang naramdaman mo yung nahahati ka sa pagiging isang nanay at pagiging isang guro? Ano nangyari na? Actually, sa school kasi namin, I'll have to hello, elementary training department, sa mga kasamahan ko dyan. Sa school kasi, pag once na teacher ka ng ETD, ayun, special mention, you are not allowed to teach a subject or maging isang advisor na kung saan nandun ang anak mo. Naiintindihan niyo ako. Okay. So, yung pressure sa akin doon is that for example, I am one of the, parang grade level chairperson na pag nagdi-discuss about sa mga grades or sa mga honor pupils, ganun, I am not allowed to join the group. Yeah, of course, Kahit of na ako course. ay honors and awards, one of the honors and awards committee member, hindi ako allowed. And at the same time, yun bang hindi mo pwedeng makita yung test construction, dapat hindi ka involved doon. Kumbaga pa lahat ng yun, and awa ng Diyos, talagang nandun yung integrity eh. Yeah, Oo. of course. So although pressured siya sa iyo, 'di ba? So sometimes nga pag kasi coordinator din ako at the same time eh. So I'll have to Ikaw check the test paper yung ginawa ng mga teachers under sa akin. Yeah. So, pag minsan na nagkakamali sila, nagets mo, Ma'am Veron, this is yung aking test, yung aking ginawang test sa, for example, religion, ganito kung saan yung anak ko. Talagang, oh no, hindi pwede kasi hindi ako dyan, hindi ako pwede dyan. So, yun yung mga, tapos ko may mga times na kailangan mong ituro pero sa kanila pero hindi pwede. Kasi parang Advanced study. yung yung integridad ng ilang teacher kailangan mong i-uphold yun, Of course. di ba? And at the same time, awa naman ng Diyos katulad ng sinasabi niya na you're bringing my name. Yeah. Oo. Talagang awa naman ng Diyos katulad niyan, speaking of mga bad words. Hindi mo maririnig sa kanila yan kasi kumbaga pa, talagang sa bahay, stricto ako na wala talagang bad words na lalabas sa mga bibig ninyo. And then, ganun din sa school. So, parang pagdating sa school, I was also kasi those were the days. Talagang nandun din ako to correct kung ano man yung... Pero awa ng Diyos, wala pa naman sila na PO. Di ba? Yan yung struggle na pag-teacher ka. At the same time, Mabait si Bianca dito. Witness ko yun. Awa ng Diyos. Oo. Talagang ganun siya. Yeah, alam mo yun, yung parang habang nagkikwento si Ma'am Veron, alam mo yung teacher ako, tas yung anak ko nasa same elementary. Kasi syempre, of course, as a parent, you have some urge din. Minsan,
gusto ko nga tanong kay Bianca eh. Bianca, at some point sa mga subject, di ba, you were also in the elementary kung saan nagtuturo si ma'am. At some point ba, syempre, of course, pag may mga assignments ka, yung teacher, do you need na, may times ba na lumapit ka sa mama mo to help you with the assignments? And then what did she do about it? Ay, actually, pag may mga hindi ko naman kaya. Kasi usually, ang setup sa bahay before, syempre mga bata pa, very young pa naman. Yeah. So, dependent talaga kay mommy. And then si mommy being a teacher, syempre teacher siya, Yeah. okay, lalapit talaga, na instinct na lalapit. And mag-respond naman si mommy. Yeah. Pero yung may urgency ako minsan, may urge ako minsan na parang Answer pwede kina ba? lang. Kasi kasi, ganito, parang, di ba alam mo, under siya religion subject, kunwari, religion coordinator Yeah. kasi siya before, and I think until now. And then, tawag rito, pag kunwaring may hindi ako naintindihan sa religion or something, baka pwedeng di ba may mga module, may mga test, test banks, kasi dati naging, sabihin natin, grade 3 ako, tapos hindi siya pwedeng mag-handle ng grade 3. Yeah. Kasi nandun kami Nandun sa ka. grade Nandun level. kasi, So, yeah. pinapunta siya sa ibang level. Yes. Pero since naging grade 3 teacher siya before, religion grade 3 teacher, syempre, may thinking ko, baka yung ibang teacher Inulit. i-resign yung mga exams or what. Wow, grade 3 may ganun Smart. Recycle. Na-advance. Tapos yun, so sabi ko, what if hingin ko kay mommy, pero hindi naman si mommy. Ang ginagawa niya, basa ka na lang kung ano yung scope. Yeah. Tapos basa. Of course. Sabi nga ni Ma'am Veron kanina, yung integrity. You have to keep the integrity kasi. This is yun nga. The question kasi is how to become a parent and a mother at the same time. This is what we call the dual identity. Yes. When you have the dual identity, you have to switch roles kasi between how to become a mother and how to become a teacher. Not only in the home, but in school as well. Yes. Yeah, for example, yung story ni Bianca, penging module, baka pwede ko. Pero anong guidance? Magbasa ka na lang dyan. Diba? Kahit nandun yung, of course, may urge to help, but the integrity as well is to be kept there. And we can see naman talaga na that would be a struggle then on how to maintain that being a mother and a parent as well. What do you say about it, Jess? Parang you're switching roles also. From being a parent and also a teacher. And yung kinwento nga ni Ma'am Veron about it is parang kailangan niya pa rin, despite all that, kailangan niya i-uphold yung integrity. Yeah. Which is, kailangan mag-aral. Parang gano'n. Kailangan mag-aral. Oo, pero dumating ba sa point na parang kailangan mong disiplinahin not just si Bianca, but your kids as well? Parang nagkaroon ka ba ng dumating sa point na you have to discipline or ano ba yung role mo for them bilang isang anak ba? Ay bilang isang guro or bilang isang parent? Yeah. Sa aking mga anak. Yes. Pagdating kasi sa bahay, nanay talaga ako. Oo. Nanay talaga ako. Kasi parang nandun sa aking puso at isipan na nanay ako. Kahit na teacher ako, nanay ako. So I love to kumbaga pagdating doon sa mga academic ano ba tawag ito, sa academic aspect, talagang pang school lang 'yon. Pero pagdating dito sa bahay, more on values, more on characteristics. Kasi I wanted them to yung pagbabaga, gusto ko ihubugin sila sa bahay para pagdating sa school, hindi sila mahirapan makipag-socialize sa mga classmates. Yeah. Ganun din ang treatment ng teacher sa kanila. Pero meron akong gustong i-share. Sige, Ito talaga, which go is on very, the yun bang pag sinabi ng teacher, susundin talaga nila. Ito yung sinabi ng teacher ko eh. Hindi. Teacher din ako. Sige mo, teacher ako. Hindi naman ikaw ang teacher namin. Which happens sa kanilang tatlo. Hindi yun naman sinabi ng teacher ko eh. Hindi naman kita teacher eh. So, doon mahirap, no? So, minsan,
Yung ganun ka na lang. Kasi, oo nga, di ba? Yeah. Kumbaga Yeah. pa, ibig sabihin, mas pinapaniwalaan nila si teacher Yeah. kaysa sa Kaysa sa- nanay. Yeah. Na-teacher din. Oo, diba? Na teacher. Tapos, ma-realize ko lang din, teacher din pala ako. So, ibig sabihin, ganun din pala ang mga estudyante ko sa nanay nila. Ang ano bang tawag, yung trust, Yeah. and yung the way na magtiwala sila sa akin. Talagang mas pamaniniwalaan nila ako kaysa sa kanilang mga Yeah. magulang. Which, talagang nangyayari. Nangyayari talaga. Kasi may mga parents akong nagsasabi na, ma'am, kausapin mo anak ko, ma'am, ano mo man kasi sa'yo lang naniniwala. Yeah. So, ganun siya. Pero sa kanila naman kasi, sa mga anak ko, so far, awa ng Diyos, grateful talaga ako. Kasi, yun na nga, wala akong naranasan na pagdating sa mga values, mga Yes. attitude nila. Kasi, alam kong sa bahay pa lang, talagang they were already nurtured. I love yung sinabi ni Ma'am Veron, the values Yung, kumbaga, from the story you're telling kasi, ma'am, pati ako napapamam talaga siguro. Di ba? Knowing the boundary when to become a teacher in a school and when to become a mother in a household, in a home. Kasi di ba, yung sabi niya nga kanina, yung perfect example yung values, no? Rather, sabi ni Bianca kanina, pwedeng hingin ko yung mga module, but rather than i-feed ni Ma'am Veron yung answers kay Bianca, dang sabi ni Bianca, magbasa ka. It's turning something, imbes na i-spoon feed yung kailangan ng anak, you turned it into a motherly love na magbasa ka kasi hindi lang yan about answers but it's about your knowledge as well. Oo. No, and ikaw kaibigan, matagal na kayo magkaibigan ni Bianca. The Nakikita mo ba integrity yung as well. values? Yes. Yeah. Ina-uphold niya yung values na kung saan siya galing. Especially yung integrity. Di ba? Especially integrity, we see in this part about boundaries, no? Nakikita natin yung boundaries ng story ni Ma'am Veron, when to become a mother and when to become a parent as well. No? The discipline versus nurture, and fairness versus favoritism. Kumbaga, finding the perfect balance nung boundary na yon. Bianca, how did you feel about that boundary? No? Kasi siyempre, at some point, knowing kasi, di ba, na teacher ang mother mo, yung may urge ka talaga na magpatulong But having that kind of boundary from your mom, no, how do you feel about that boundary? Actually, bata ako kasi as a young kid, hindi pa ganun ka-mature din yung thinking na, yung hindi mo maintindihan why my mom has to play these different roles na isang person lang naman siya. Veron ka pa rin naman sa bahay, veron ka pa rin naman sa school. Pero as time goes on, I'm actually grateful na merong sinet na ganun. Kasi from there, kahit ako, even in my work right now, nakakaset din ako kasi nakuha ko sa kanya. Yeah. Na I put boundaries in what I do. I put also limitations, mga ganyan. So parang, yeah, it's a learning, ganun. So, taking it from mom. Hindi ko, may one point na naisip ko, baka there's a privilege talaga when you're, honestly, Yeah. privilege kapag ang mom mo is a teacher at the same school na nandyan ka. Kasi syempre, hindi na mahirap sa yung connection. To build connection. Connection! Iba talaga yung connection na yan. Connections that you don't have. Connection, yeah. Internet connection. Yung ibang teachers ko pa doon, mga ninang ko. Kasi nga, kaibigan niya. So, syempre, ako, okay, parang, madali ko na lang silang i-approach kasi close sila ni mommy. And sa bahay, pumupunta, ganyan. Pero at one point din, hindi ko siya, parang nandyan din yung struggle na, yun nga, anak ka ng teacher, parang hindi siya, kung nandyan yung, sabi nga nila, in every things that you enjoy, meron siyang kapalit na, of course. That's true. balancing. Just balancing. Yeah. Nakita natin sa golden journey ni Ma'am Veron, not only of Ma'am Veron, but with Bianca as well. This is a perfect example kasi nga,
ang sabi nga ni Bianca kanina, uy, anak ni Ma'am Veron, no? It has that upbringing na dala-dala ko ang pangalan ng mother ko. And we can see clearly kung paano nakikita natin yung nagiging struggle talaga ni Ma'am Veron. Paano ba ako magiging anak? Paano magiging anak? Paano ako magiging magulang at magiging guro? No, but we see the balancing ng ginagawa. I think that's a perfect word for the golden journey ni Ma'am Veron. The balancing. Yeah. No, the balancing of responsibilities between how to become a mom and how to become a teacher, no? At hindi nalalayo, totoo pala yung mga nasa movies na hindi nalalayo sa realidad na mahirap pala talaga maging parent-teacher. Kasi 'di ba yung the love that you have as a parent, you have to balance it kasi teacher ka, especially with the integrity part eh. That's the integrity part, no? So, at this point in this episode, no, we'll just have a short break. No, we always do this. We've heard the golden journey. Okay, mag-alala, mahaba pa ang storya ni Ma'am Veron at ni Bianca. No, we're just gonna have a short break, and after that, we'll go for the heart of gold and yung iba pang adventures, no, ng pagiging isang parent-teacher ni Ma'am Veron. So, after this short infomercial, we'll be right back. Spill? Hindi. Okay. And we're back, no? Medyo naiba ang ano namin ngayon. Na there's just some technical difficulties with the infomercial. So, rather than going for the infomercial, ang bilis ng break. This is the fastest break we've ever been. At para hindi sila mabitin sa storya. Hindi kayo mabitin sa storya, no? Ang dami. Look at the positive side of that. Para hindi mabitin yung storya. Alam namin, sabik na sabik kayong makinig at mapanood pa ang storya ni Ma'am Veron at ni Bianca. Now, so we're back. We're back. We're Of back. course, we're Yes. back, no? Sige, Ma'am Veron, nakita natin kanina, di ba? Bianca felt the pressure. I would like to ask, kung si Bianca nakaramdam ng pressure, how about you? Now, meron ba pagkakataon na naramdaman mo yung bigat or yung pressure na dalawang papel yung kailangan mo gampanan as a parent and as a teacher? Actually, naramdaman ko yan noon. Lalo na nung nasa elementary sila, high school, kasi doon sila nagtapos lahat eh. So, ang bigat ng nakapasan sa kanila, kumbaga. Yung expectation, Yeah. di ba? Yeah. Yung expectation ng mga kasamahan ko and the community as well, yung nakakakilala sa akin at nakikilala nila yung anak ko. Kasi kasi anak ni Ma'am Veron yan. Ano niya yan? Kasi anak ni Ma'am Veron yan. Kumbaga pa yung mga hindi naman sa achievers kasi sila alam niya ni Jessie. 3 sila, achievers. So parang Sana all. Parang hindi sila parang ang naramdaman ko is parang doon din ako, parang sabi ko, parang nakukonsensya ako. Kasi since ganito ang performance ko sa school, parang pati sila ay ang expectation sa kanila dapat ganun din, di ba? Yeah. Hindi sila pwedeng mabagsak, Yeah. hindi sila pwedeng magsalita ng bad word kasi ang nanay nila ito Kasi- lalo na ngayon religion coordinator. Yun nga eh. Oo, Kasi so- parang it does not only reflect them, but it will also reflect you eh. Yes. No? Oo, yan naman ang sabi ng daddy nila actually sa kanila na wag nyo lang talaga ipahiya sa school ang nanay nyo. Parang ganun ba? Ibig sabihin, do not do something that might, ano bang tawag to, dirt the reputation Yeah. of your mother. Parang pag religion coordinator ka, dapat yung mga anak mo. Kasi walk the talk eh. Yeah. Dapat kung ano yung tinuturo mo sa school at ano yung gusto mong ma-achieve sa school, ganun din sa mga Yes. anak mo. Sila yung magiging model. Yes. Which is awa ng Diyos. I do not know kung paano din nila na-survive, no? They were able to graduate, the 2 of them, sa Notre Dame University na so far naman, wala akong narinig na bad impression. Tapos, ganun din naman sa aking Yes. bunso, which is incoming 3rd year. Pero yun lang, anak kasi ni Ma'am Veron, tama yan.
doon lang ako parang nakukonsensya. Bakit kailangan nilang dalahin Yeah. kung anong tatak meron ako. Pero sabi ko siguro, ganun talaga. Yeah. Di ba? Ganun talaga. Sige, Bianca, at that point, yung nasasabi na ni Ma'am Veron, you have to carry the name Yung carrying the name of Ma'am Veron for you, was it because sinasabi ng ibang tao or kasi you had also that kind of feeling na kapag napahiya mo si Ma'am Veron sa school, it will also affect you and her reputation? Yeah, it's a mix of two. So, merong personal, meron ding coming from yung society pressure. Personal because siguro, yun nga, yung pinapalaki kami at home na ganito, dapat yung values namin. So, dinala rin din namin sa school yun. Yeah. And nung na-maintain na siya, parang nandun din yung realization na, kailangan ko talaga siya din i-maintain kasi nagkakaroon ng affirmation. So, coming from that affirmation, yung mga affirmation na, kasi ano yan siya, magaling na student yan. So, nag-build up hanggang yun nga, yung mga thinking din na, anak ni Ma'am Veron, magaling din kasi si Ma'am Veron. Ganun. Yes, so, yes. napunta rin sa akin. So, it's a mix of two talaga. Oo. Tinatawa na. Grabe, no? Oo. Pero Yeah. yun nga. Tapos, pero actually, bata ko, naisip ko din na parang akala ko meron pressure na binibigay yung mom ko at saka dad ko sa amin. Kasi, Akala mo? oo, akala Okay. ko. Kasi yun nga rin yung bata kasi ako, hindi naman sa pero nag-start din ako na top, ganun. Like, hindi nasanay siguro sila. So, wala rin ako masyadong, yung reaction, positive lang, ganun. Eh, nung first heartbreak ko talaga, nung hindi ako nakapasok ng honors list for the very first time. And that is third year na ako. Oo, third year student, incoming fourth year. Tapos may one time na, iniyakan ko siya, nilapitan ko talaga siya. Sabi ko, ma, hindi ako isang year na lang. Tapos kailangan ko pa mag-take ng summer break, ganyan. Tapos, ayun, hanggang sa binurst out ko. And then, dun na, nagsabi siya sa akin na, hindi man daw, okay lang sa kanya. Okay lang, yeah. I mean, syempre, nandyan yung worry. Yes. Kasi sabi niya, mag-worry talaga siya na, paano ba yan? Kasi di ba, may plano ka, gusto mo, i-enjoy lang yung break, gano'n. Yes. Tapos, iniyak. Tapos sabi niya, pero know that, yun nga, hindi nga daw sila nagbibigay ng pressure ni daddy tsaka ni mommy. So, malaking yun siya. Isa rin yun sa mga naging biggest points ko in my life, na parang, gano'n talaga. Like, kasi, Malalim na hinga. Oo, malalim na hinga. Hinga. Masakit masakit yung heartbreak coming from that failure. Ayoko siya tawagin failure, pero from that experience. From that experience. Pero dahil nga, nandyan si mommy, natakbuhan ko lang din, sabihan. So, na-uplift din ako na okay, tanggap pa rin ako ng mom ko. Okay na yun. Mas importante yun sa amin. So, ayun. Yeah, we're seeing here, no? Nakikita natin, when I ask about kasi kung paano ko nahihirapan dun sa dalawang papel, no? Between a mother and, nakita ko dun sa story nakita natin, no? Sa story ni Ma'am Veron, most of the pressure is not because of being a parent and a teacher, but because kasi, nararamdaman niya rin yung pressure na nararamdaman ng mga anak niya sa school. It's that mother instinct kasi. Siguro totoo nga talaga na yung connection of a mother sa mga anak. Yung most of the pressure talaga is, ano kayang, pero yung anak ko, dala-dala yung pangalan ko. No, kahit na hindi naman yun yung hindi naman yun yung dinedemand, but society would, the norm kasi, di ba, pag, sabi nga ni Bianca, pag magaling pag teacher, ang parent at magaling, the expectation is yung anak magaling din. No? I just would like to share, may mga achievements kasi yan sila, na parang katulad niyan, ito si Bianca noon, may mga maliban pa sa academic excellence niya, meron siyang ibang mga na-achieve, for example, sa journalism. Ganun din si Kuya. You're like a proud mother. Journalist kasi ito pag na-achieve nila yan, alam niyo anong sinasabi ko sa sarili ko while watching them coming up the stage and then receive their certificates and medals. Ano sasabi ko kaagad sa mga teacher ko is,
siya lang yan. Wala ako dyan, siya lang yan. So, parang gusto kong sabihin sa whole world, sa mga kasamaan ko na, kanya yan. Yeah. Kumbaga pa, kahit na hindi ko siya tinulungan, kahit na maliit lang na effort, wala ako doon. Yeah. Ibig sabihin, ganun siya. Yes. Kaya niya. Yes. Oo. So, kasi gusto kong sa tao ba na, wag nyo naman bigyan ng label or i-branded yung anak ko na. Yeah. Kasi kesyo, ganito ang nanay, dapat ganun din ang anak. Gusto ko talaga yung tanggalin sa kanila. Hindi lang nangyari kay Bianca yan eh. The same with yung si engineer ko yung kanina. Other Yung si children. other children. Talagang umiyak din sa akin eh. Mami, ganito kasi na failure. Kasi kung ikaw nanay ka kasi ganito yon. Layo na yung teacher ha, nanay na ngayon. Maramdaman mo kasi yung pain ng anak mo. Nararamdaman mo yung pain, lalo pa pag umiyak siya sa harapan mo. Mararamdaman mo. So, kumbaga pa, anong karapatan mo na pagsabihan siya, pagalitan siya dahil na-disappoint ka dun sa na failed siya. Wala eh, ayaw kong sa kanya yun eh, ayaw ko iparamdam sa kanya yun. So, ang una-una kong ginagawa is, niyayakap ko siya, kinakausap. Sabi ko, sa kanya hindi pa masyado ito yung isa pa. So sabi ko sa kanya, kaya mo yan anak, sige lang, wala namang problema eh, nandito lang ako, support ako sa iyo. Ganun palagi ang role ko. So hindi ko iniisip na dahil teacher ako dapat ma-uphold mo, achievements meron ako. Of course. Parang ganun. Ayaw ko ipa-feel sa kanila yon para hindi sila nape-pressure. No, we're talking about here pressure and expectations na, you know. Sige, Jessie, when we say pressure and expectations in this realm sa story ni Ma'am Veron, what can we see here? The balancing also. Na parang, despite being a teacher, we can see na she's just a mother at the end of the day. Yes. She's just, yung pagiging teacher is just her role sa school, but at the end of the day, parent pa din siya. Yeah. The love of a mother. And kanina, nung when Ma'am Veron is sharing, yung motherly love, hindi niya lang pinapakita sa anak niya, but also sa mga students. And I think that's the core ni Ma'am Veron, or maybe even other teachers as well, na may mga anak, na gaano kahalaga yung pagiging ina. Yeah. Yes. The love of a parent to her daughter or son. Yeah. And speaking of that, no, of course, Ma'am Veron, you said you were teaching, ilang years ka na nagtuturo? 30 years. Wow. Ngayong May 27. Wow! 30 years of teaching. In that span of 30 years of teaching, no? Of course, marami ka nang naturuan, marami ka na estudyanteng na meet at na witness, no? We were wondering, no, pagtapos ng araw, no, ng mahabang pagtuturo, paano mo nadadala yun sa bahay? Of course, kasi 'di ba, we know na sa mga teachers, after working hours, hindi pa talaga tapos eh. Kasi May other works pa. May other works pa na nadadala sa bahay eh. How would you handle May reaction. Napaang anak mo, Ma'am Veron eh. How would you handle that kahit may mga papers pa? Do you still bring that sa bahay? Yes, totoo yan. Totoo yan. Ang mga teachers, I am not just talking of myself, but at the same time, sa mga colleagues ko, or I am talking on behalf of the teachers. Mama ni Jess, talagang bit-bit namin yan sa bahay. Lesson plan, class record, test papers. Yes. Oo, talagang bit-bit namin yan sa bahay. Kaya, there was one time yung ano ba yun anak, yung guro, yung araw ng mga guro, na pinagawa sila ng pom ba yun nak, no? Oo. Grade 5 ako nun. And parang ano ba yun? Elementary hanggang ano ba yun? College. College. Nag-second siya eh. Wow! Kasi alam mo anong ginawa niya, binasa yun eh. Isa dun sa nakatouch talaga sa akin is, while watching my mom doing her lesson plans. Kasi doon lesson plan namin talagang handwritten. Talagang Bible ang lesson plan ka teacher eh. So parang sabi ko, yun nadadala sa bahay. Kaya minsan, instead na tulungan sila sa kanilang mga homeworks, during those times,
may assignment pa eh. Wala pa yung K to 12, may assignment. So, pag nagbibitbit sila ng assignment sa bahay, nak, basa lang. Andiyan lang yan sa libro. Yun na naman tayo sa basa lang. Kasi hindi pa uso ng Google search, yung Yeah. laptop. Yeah. Hindi pa uso, tsaka yung So, nak, andyan lang yan. Dito, nak, ito. Ano ba yan? So, hanapin. So, thank you din sa mga libro, no? Ganyan. Tapos, pag alam ko kaagad ko ano yung lesson, wag lang math. Okay. Wag lang math. Ikaw ba nagtuturo ng math kay Mother Ronnie? Kaya nga, nagtataka ako, accountant. Pero talagang ang tatay niya naman, tsaka mga niya is magagaling sa math. So, kaya nga sabi ko, nag-major in English ako kasi hindi ako marunong alam ko lang sa math, 1 plus 1 eh. Hindi, joke lang. Wag lang talaga sa math. Pag simple lang, simple problem, kaya ko yun. Pero pag mga equation, hindi ko na kaya yun. Yung may mga 2x. Huwag ka mag-algebra. Pero parehas tayo dyan. Hindi ko na kaya yan. Inayawan ko rin yan. Totoo. And then, awa ng Diyos, di ba yung sinasabi nila na teacher is a great actress or actor? Di ba? Hindi ko lang narinig. Diba? Bago yun. Bago rin yun sa akin. Pag nasa bahay ka, may problema ka, nag-away, for example, kayo ng husband, ng partner mo, or sa bahay is may problema ka in terms of finances, di ba? Yung mga ganun. Yung mga hindi pwedeng dalahin Kailangan, oo, kahit na siguro nag-away kayo ng mister mo, umiyak ka ng buong araw, kailangan mong humarap pa rin, maglagay ng maraming makeup para pagdating sa school, mga bata yun eh. Yeah. So, hindi nila maiintindihan kung ano yung nararamdaman mo. So, kailangan mo pa rin i-act, teacher ka, at the same time, second parent ka. Yes, true. So, awat ng Diyos, nag-ano ko rin siya, parang, what I mean is, na survive ko yung mga ganong experiences. Hindi lang siguro ako, the same thing with other teachers Yes. na great actor pagdating sa school. Wala yung problema. Iwan muna sa bahay. Yes. Totoo yan. Yeah, that's one common struggle talaga no? Kasi pag dinala mo yung problema sa bahay, sa school, grabe chaotic. Yeah. Pag dinala mo naman yung problema mo sa school, sa bahay, grabe pa rin chaotic, no? Bianca, hearing that story from your mother, I want to ask, no? Kasi nga, nag-react ka kanina eh. Umpisa pa lang nag-react na eh. Have you ever had, like, questions like tampo moments? Na kasi uuwi na ng bahay si mother. And then, of course, ang bahay is family bonding. Yeah. Pero pag uuwi, may mga nasabi ni Ma'am Veron na you were inspired. Di ba? You were inspired. But of course, did you ever had moments na nagtampo ka sa mother mo, like nalungkot ka na? Imbis na family time, mag-work pa si mother. Actually, rather than inspired, ako naman kasi nakita ko lang yung struggles ganun. Kasi before, my dream was to be, di ba, sa kinder, may yearbook. So, nandiyan ang passion mo, what you want to be when you grow up. So, nagkadon, my dream is to be a teacher. I want to be a teacher like my mom. Nagkadon. Tapos, here comes, the years followed. Ayun na, nakita ko yung struggle. Although, sabay kaming umuwi, bonding moment yun. Additional bonding moment yun. Pero pagdating kasi sa bahay, may tasks pa siya. Alam mo na, pwede namang maya na yan. Pwede tayo. Labas tayo. Okay. Labas tayo. Di kaya, minsan kahit Sunday, kunin pa, weekend, labas tayo, ganyan, mag-date or what. O di kaya, magpa-help nga. Isa siya, tampo talaga. Pag mag-reject siya, sabi niya na, sunod na lang. Di kaya, tawag dito, ikaw na lang, kaya mo man, basa ka dyan. Yes. Sulat, ganun. So, ayun, yun yung struggle na, nakuha pa yung time niya. Pero ngayon, as a career woman, naiintindihan ko na siya. As a career woman, naiintindihan ko na siya na, I see the struggle. I experience ka na. Yan siya. Sige, Ma'am Veron, knowing that from side of Bianca, how do you feel? Nagkaroon siya ng mga moments ng tampo sa mga ganong days eh. How do you feel about it? Nagigilty. Hanggang ganun lang naman ako nagigilty. Pero parang wala akong magawa. True. Parang kailangan ko kasi siyang... Of course, diba? Although, ini-explain ko naman sa kanila na, anak, kasi ganito, ang nagustuhan ko lang din sa kanila is,
naiintindihan. Naunawaan niyo ba ko, Nak? As time goes Nakakaintindi na. sila Yeah. lalo na yung lumaki na sila. Kasi nakikita nila yung struggle ko, being a teacher, and at the same time working all the household chores at home, doing all the household chores sa home. Hugas ng plato na yun sila, Yeah. di ba? Yung ganun. So, nakikita din nila kasi na hindi ko kayang ilabas sila or whatever. Pero, ano tawag to? Awa ng Diyos. Sa tingin ko, naiintindihan naman nila ako, kaya hindi Yeah. na nila ako inaaway. Although, nakokonsensya ako kasi, syempre, sana, no, kung pwede lang. Yeah. What I love about it was the influence of what you do dun sa family. We call this the influence of the teacher to the parenting style. In-integrate yung pagiging teacher and the family together. The balance Yes, about it. yes. And we see na hindi lang puro trabaho. Yeah. But meron din yung paano natin i-handle yung balancing. Yung yun pinag-usapan talaga eh. kanina. And also yung values na binigay. And what struck me the most is yung, alam mo yung sinabi ni Ma'am Veron na magigilty siya pero wala siyang magagawa about Yun nga it. eh. But also the understanding ng mga Yeah. anak. Yeah. Which is something to be proud of. Yes. May mga balance talaga, pero at some point, magkakaroon ng imbalance eh. Yung balance ng parent, no, and nakita talaga natin from the golden journey kanina, nababalanse ni Ma'am Veron yung sa school, kung paano pinalaki sila Bianca, pero yun nga, nakita natin na pagdating sa bahay, may mga moments talaga na magkakaroon ng imbalance eh. Kasi the demand of the work of being a teacher. Sure. And then, it's not just about gumagawa ng lesson plan. And then, narinig natin from the side of Bianca na may mga moments ng tampoy. Kung sa mga tagapakinig namin sa radyo, kung nakikita nyo lang yung naging reaction ni Bianca nung in-open up namin yung question na yun, sabi niya talaga, gusto ko. Naging ganun talaga yung reaction niya. Yung reaction niya talaga, yung mukha niya na excite na naging interested siya dun sa question na yun. Kasi we saw talaga the difference ng yung pagkakaroon pa rin talaga ng demands ng pagiging teacher. Kumbaga kung sabi nga ni Bianca, di ba? She's now a career woman, di ba? Meron tayong tinatawag na love or career, di ba? May ganon. May ganon. May ganon, love May or ganon. career. Pero sa isang parent and teacher, Love and career. Love, tama yan. Walang or. walang or love and career. Hindi love or career, but love and career. No? And I think that's okay. Even if you find the balance, there will still be an imbalance in between. But, no, that doesn't mean na it's wrong. Kasi the demands of the work eh. And it also, nakikita naman natin yung value na pinapasa ni Ma'am Veron sa kanyang mga anak. No? The professionals na ang mga anak niya, di ba? So nakikita natin ngayon na, Ma'am Veron, no, we're really loving your story. Of course, with Bianca as well. Eto, at nakikita na natin eh, yung tinanong namin sa'yo kanina, no, were there moments na, yun nga, nadadala mo ba yung work sa bahay? At some point in your life, napansin mo ba na nagiging iba na yung reaction ng mga anak mo? Kasi nga, you're a teacher. Dumating ba sa point, yung sabi nga ni Bianca kanina, may tampo eh. Pero, that's from the side of Bianca. And sabi mo, nagigilty ka. But when, during those moments, na-feel mo ba na, ay, nagtatampo si Bianca sa akin. Ay, parang may kulang ako. Yeah. Did you ever feel those moments? Actually, hindi masyado kasi awa ng Diyos, hindi naman nila pinaparamdam sa akin yung tampo nila. Magaling din actress pala si Bianca. Ako mismo, ako lang, naiisip ko yun eh. Yeah. Kasi ito, alam ko kasi yung role ng isang nanay. Kasi nakikita ko rin sa mga estudyante ko. Yes. Kasi may mga estudyante ako na medyo kumbaga pahirap or iba yung kanilang attitude sa school or behavior sa school kasi kulang din sila ng pansin sa bahay. Nagets ninyo? Yes. So parang, siguro ganito din ako sa mga anak ko. Yung ganon. Yung nadadala. Yes. Nadadala. So, ibig sabihin, ganito din ang mga anak ko sa akin. So, ako mismo, hindi na nila kailangan ipakita sa akin kasi ako mismo nagigilty. So, ang ginagawa ko na lang pagdating sa ano lang ako eh. Kumbaga pa,
talking to them. Yeah. Pinapaintindi ko sa kanila na kasi kailangan kong gawin to. Lalo na ngayon. Kasi, kumbaga pa, alam niyo naman yung sitwasyon ko, di ba? Yung ang father nila Yeah. is a stroke patient, Yes, paralyzed. Oo. So, ako yung tumatay yung nanay at tatay sa bahay. Pero awa ng Diyos, kasi since malalaki na sila, yun na nga yung aking bunso, Nak, meron pala kayong nag-honors convocation pala kayo. Tapos magkakakata, certificate. Ito, certificate. Ay, Nak, ano ka pala? May honor ka. Sabi ko, bakit hindi ka malalas? Alam ko namang hindi ka pupunta eh. Oh, narinig natin yung story ni Ma'am Veron, no? How lovely the story is. We're gonna go back a little bit, backtrack lang. Para no? wala silang ma-miss. Para wala kayo ma-miss, no? A little backtrack. We've seen na, yun nga, yung na-miss, mga moments na na-miss niya talaga sa mga anak niya. Kasi nga, the demands of the teacher. And I know how hurtful that is na marinig na, ay, hindi ka naman magpunta. Yun yung masakit eh. That would be very hurtful coming from your own child eh. That of course, sabi nga natin kanina, when you are a teacher, it's not love or career, it's love and career. No, may mga demands talaga ang trabaho, no? And of course, Ma'am Veron, we would love to ask you this, no? Probably this is the wrap-up question for our night. What was the biggest lesson for you as a parent teacher? Pag parent ka kasi, kumbaga pa parang ano mo yun eh, that is yung ano mo, yung parang ministry na rin siya. Ang pagiging teacher din, it's a ministry, kaya nga noble profession. Yeah. Oo. Pag ikaw ay isang parent, kumbaga pa ako kasi, parang nakikita ko yung sarili ko as, ito yung ginagawa ng mga parents ko noon. So parang ito yung aking role. Ito yung binigay ng Diyos sa akin. Yes. Maging magulang ng 3 anak na to. And then, so kailangan kong gampanan yung pagiging isang magulang ko. Yeah. Through thick and, ano ba tawag ito? Sa hirap at Hawa. ginhawa. Kailangan kong, kumbaga pa, sakripisyo eh. Yes. It's a sacrifice. And then, because you love them, it's the love actually. Yeah. Pati sa school, ang pagiging guro ko naman, because mahal ko yung mga estudyante ko eh. It's a ministry. Hindi siya yung hindi mo na iniisip kung magkano yung natatanggap mo. Kasi I wanted them to grow up as talagang God-fearing students. Ma-Muslim man yan or other religion. Gusto ko ganun yung, mas more on ako sa pagiging teacher ko, parang hindi ako masyado dun sa academic ko. Parang nandun pa ako sa values eh. Nandun yung aking heart, nandun yung aking passion. Although, kailangan ko naman talaga magturo kasi teacher ako. Kailangan ko talaga kailangan may matutunan sila sa akin. Yes. But not just about academic, but at the same time, their values. Yes, Yan talagang pinaka number 1 ko. Papipiliin mo ako sa dalawa, academic and character. Nandun ako sa character excellence. Kumbaga pa, I would like to advertise this. Gusto ko yung, kasi since the school, Notre Dame University. Hello, Father. So, meron kasi kaming core values na fires. So, yun ang hinahanap ko sa kanila. Yun yung gusto kong matutunan nila. Kaya, ako, ito yung minomodel ko, ito yung ginagawa ko, at gusto kong sana ganun din ang mga anak ko. Kasi parang walk the talk. Ito yung sinasabi ko, dapat ginagawa ko. Kasi mas anong influence mo, pag teacher ka kasi, di ba sinabi ko kanina, ang influence ng teacher, mas pinagkakatiwalaan ka ng mga estudyante kaysa sa parents. So, ibig sabihin, the way you act, the way you speak, yung mga ina-utter mo na word, dapat, nararadiate, kumbaga, para doon sa kanila, para at least when they grow up, parang makikita mo, kasi sa aming mga teachers talaga, masaya kami na ang isang estudyante namin na, kumbaga pa, inaaway namin during their days kasi pasaway. Pero pag nakikita kanila, teacher bless, teacher maghahag, teacher malayo pa, teacher Veron. So, yung sa amin teacher talagang nakaka-touch ng puso. Yung ganun, kaya nga kayo, yung mga estudyante namin noon, ayun, yung mga nakaano ngayon, nakaantabay ngayon,
greet nyo naman yung mga teacher ninyo, no? Kasi talagang nakakataba ng puso. Tsaka pag may nakikita kaming na bago, na noon very, yung bata, parang akala mo, Diyos ko, ang batang ito talagang sasabog na yung utak ko. Pero pagdating ng araw, naging successful, Yes. talagang malaking siya sa mga teachers. Nakakataba ng puso. That was a very wonderful story, no? The epitome of everything that we've talked about here is love, no? It's love for the noble profession and love for the family as well. Hindi talaga mawawala. I think that's a perfect formula talaga eh. The love will encompass everything else in between, na kahit pa gaano kahirap maging nanay at maging isang magulang, pero kung love ang foundation mo, that will stay throughout na. Ma'am Veron, Bianca, thank you so much for being with us for tonight. We're very, very happy to have heard your story. Nakita natin yung yung struggle ng isang parent, teacher, no? Of course, Ma'am Veron, we would like, for the last few minutes, no, ng ating time, we always do this, no? Kahit mga short message lang, no? But this time, since nandito kayong dalawa, we would love to hear that you give a message to Bianca. Or kahit sa mga kasama na rin yung dalawa mo pang anak and of course your husband. Just a little message, a short message for them. So, the camera is all yours, Ma'am Veron. So, what would be your message for your family for tonight? For my family, wala na naman kasi akong hinihiling pa eh. Kasi, kumbaga pa, I am very much grateful of having this kind of family. Kasi sa hirap at ginhawa, kami ay nagkakasama. Kumbaga pa, we understand each other. Parang ang sufferings ng isa is suffering ng lahat. Pag glory ng isa, glory ng lahat. So ang message ko sa kanila is, continue and then, kumbaga pa, I just hope na magkaroon na sila ng pagdating ng araw. Yung wish ko sa kanila, ito lang, message ko. Pagdating ng araw, they can stand on their own. Kahit na wala na kami ni daddy nila. Yung kumbaga pa maging successful sila sa buhay nila. At kung sila man ay magkakaroon ng family, sana lang they will, kung ano yung mga na-experience nila or itinuro namin sa kanila, talagang ituturo din nila sa mga magiging anak nila pagdating ng araw. And then, continue lang being good persons. Hindi dahil nanay niyo ako, hindi dahil anak kayo ni Veronica, kung hindi, dahil ikaw yan. Dahil ikaw yan. Hinubog ka kumbaga ng anong natutunan mo, nahubog ka ng mga na-experience mo. At alam mo kung ano ang tama at mali. Exactly. And then, always everything may purpose. Andiyan lang si God. Andiyan lang talaga si God. Thank you so much, Ma'am Veron. Of course, before we end, just one. Bianca, short message for your mother. Just a very short message for your mother. I would never get tired to say thank you. Thank you, Dad. I love you. Naging mother ko siya kasi all in package, I feel blessed. I have a mom na parent and at the same time, parent din sa ibang bata. So, what kind of blessing pa kailangan kong hingiin kung ito na yung mom ko. Parang, kumbaga sa akin, very heroic. Noble nga. Yeah, very noble talaga ng, thank you and I love you. Everything sum up to that two phrases. Thank you and I love you. Ma'am Veron, Bianca, thank you so much for being with us. We love your story. Thank you for sharing your story with us. And of course, hindi na kami mga agaw ng moment ni Jessie. Moment na lang. Usually nagme-message pa kami, pero hindi na kami mga agaw ng moment, no? So, before our final ending, we would just like to thank our technical team for Narciso Aliaga, Remar Cabual, and Lyra Mel Rodriguez. And of course, the whole NDBC team for being always supportive of us at dinadala kami sa radyo. No? So, as an ending, thank you. It's 8:29 in the evening of Tuesday with Chewy and Jessie here at U Talks, where we go for gold. And we'll see you in our next episode.